Lukas Kabanata 17, ang Biblia 19:5. Uno at sinabi niya sa kaniyang mga alagad, hindi mangyayaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod, datapuat sa aba niyaong pinanggagalingan. Tumabuti pa sa kaniya na bitinan ng isang batong gilingan sa kaniyang leeg, at ihulog siya sa dagat, kaysa magpatisod sa isa sa maliliit na ito. 3. Mangagingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Harper. At kung siya'y magkasala laban sa iyo ng makapitong ulit sa isang araw, at makapitong ulit na bumalik sa iyo, na nagsasabi, nagsisisi ako, ay patatawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. At sinabi ng Panginoon, kung kayo'y may pananampalatayang kasinlaki ng isang butil ng mostasa, ay masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka sa ugat, at matanim ka sa dagat, at kayo'y tatalimahin niya. 7. Datapuat sino sa inyo na may aliping nag-aararo o nagpapastol na sa pagdating niya mula sa bukid ay magsasabi sa kaniya, halika agad at maupo ka sa dulang, at hindi baga sa halip ay sasabihin sa kaniya, ipaghanda mo ako ng aking mahahapunan, at magbigkis ka, at paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makakain at makainom, at pagkatapos ay kumain ka at uminom. 9. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa niya ang mga bagay na iniutos. Hindi ko iniisip, tapan gayon din naman kayo. Pagka inyong nagawa ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, ay sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. 11. At nangyari, samantalang siya'y naglalakbay patungong Jerusalem, na siya'y nagdaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. 12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin, na nagsitayo sa malayo. 13. At sila'y nagsisigaw na nagsasabi, Jesus Guro, maawa ka sa amin. 14. At nang sila'y makita niya, ay sinabi sa kanila, humayo kayo at mangagpakita sa mga saserdote. At nangyari, samantalang sila'y nagsisipa roon, ay nangalinis sila. 15. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y pinagaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. 17. At sumagot si Jesus at sinabi, hindi baga 10 nangalinis? Datapuat saan ang 9? 18. Wala bang nagbalik upang magbigay luwalhati sa Diyos kundi itong taga-ibang lupa? 19. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at humayo ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 20. At palibhasay tinanong siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. 21. Sasabihin man nila narito, o naroon, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. 22. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na inyong hahangaring makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. 23. At sasabihin nila sa inyo narito, naroon, huwag kayong magsiparoon ni magsisunod man. Yebon ti puaro sapagkat gaya ng kidlat, na pagkislap mula sa isang panig sa silong ng langit, ay lumiliwanag hanggang sa kabilang panig sa silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kaniyang kaarawan. 25. Datapuat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. 27. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisipag-asawa, sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at dumating ang baha at nilipol silang lahat. 28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagsisipagbili, sila'y nagsisipagtanim, sila'y nagsisipagtayo. 29. Datapuat ng araw na lumabas si Lot sa Sodoma ay umulan mula sa langit ang apoy at asupre, at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. 31. Sa araw na yaon, ang nasa bubungan at ang kaniyang mga kasangkapan ay nasa bahay, ay huwag bumaba upang kunin ang mga yaon.
At ang nasa bukid ay gayon din, huwag bumalik sa mga bagay na nasa likuran. 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. 33. Sino mang magsikap iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito. Datapuat sino mang mawalan ng kaniyang buhay ay maiingatan yaon. 34. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay magkakaroon ng dalawang tao sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 35. Magkakaroon ng dalawang babaeng nagsisigiling na magkasama. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 36. Magkakaroon ng dalawang lalaki sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37. At sila'y nagsisagot at nagsasabi sa kaniya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, "Saan man naroon ang bangkay, doon naman magkakatipo ng mga buwitre." Pangunahing aral ng Lucas 9:20, pagpapatawad, pananampalataya, pagpapakumbaba sa paglilingkod, pasasalamat sa Diyos, at pagiging handa sa pagbabalik ni Kristo. Lucas Kabanata 18. Una't sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga upang sila'y mangagpakita na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manghimagod, doon na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao. 3. At may isang babaeng bao sa bayang yaon. At siya'y naparoon sa kaniya na nagsasabi, "Iganti mo ako sa aking kaalit." 4. At ayaw niya sa loob ng ilang panahon. Datapuat pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang sarili, "Bagaman hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang man sa tao, mi bagayon may sapagkat binabagabag ako ng babaeng baong ito, ay igaganti ko siya, baka sa kaniyang kapaparito ay bagabagin niya ako." 6. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng likong hukom, seed. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na nagsisidaing sa kaniya araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? 9. At sinalita naman niya ang talinghagang ito sa ilang nagsisipanatag sa kanilang sarili na sila'y mga matuwid at hinahamak ang lahat ng mga iba. Tuon 2 tao ang nagsipanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. 11. Ang Fariseo na nakatayo ay nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito, "Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o gaya rin naman ng maniningil ng buwis na ito." 12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang sanglinggo. Nagbibigay ako ng ika-10 bahagi ng lahat kong kinakamtan. 13. Datapuat ang maniningil ng buwis na nakatayong malayo ay hindi man lamang maititigala ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na nagsasabi, "Diyos, maawa ka sa akin na makasalanan." 14. Sinasabi ko sa inyo, na naog na inaring ganap ang taong ito kaysa isa sa kaniyang bahay, sapagkat ang bawat nagpapakataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datapuat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. 15. At dinadala rin naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol upang hipuin niya sila, datapuat nang makita ito ng mga alagad, ay sinaway nila sila. 15. Datapuat pinalapit sila ni Jesus sa kaniya, na sinasabi, "Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos." Isebentong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi papasok doon sa anumang paraan. 18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" 19. At sinabi sa kaniya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang." 20. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. 21. At sinabi niya,
Ang lahat ng mga bagay na ito ay tinupad ko mula sa aking pagkabata. 22. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi sa kaniya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. 23. Datapuwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, ay lubha siyang nalumbay sapagkat siya'y totoong mayaman. 24. At sinabi ni Jesus, kay hirap ngang magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Lupunmani sapagkat lalong magaan ang pagdaan ng isang kamelyo sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. 27. At sinabi ng nangakikinig, kung gayon, sino ang mangyayaring maligtas? Pojun 7. Datapuat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. 20. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili at nagsisunod sa iyo. 29. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nagiwan ng bahay, o asawa, o mga kapatid, o mga magulang, o mga anak, dahil sa kaharian ng Diyos. 30. Na hindi tatanggap ng maraming ulit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. 31. At isinama niya ang 12, at sinabi sa kanila, narito, nagsisipanhik tayo sa Jerusalem, at magaganap ang lahat ng mga bagay na isinulat sa pamamagitan ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. 32. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga gentil, at siya'y tutuyain, at aalipustain, at luluraan. 33. At siya'y hahampasin, at papatayin nila siya, at sa ikatlong araw ay muling magbabangon. 30:04. At wala silang naunawa sa mga bagay na ito. At ang salitang ito ay nalingid sa kanila, at hindi nila napagkilala ang mga bagay na sinalita. 35. At nangyari nang siya'y malapit na sa Jericho, ay may isang bulag na lalaking nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. 36. At nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, ay itinanong niya kung ano yaon. 37. At ibinalita nila sa kaniya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. 38. At siya'y sumigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, maawa ka sa akin. 39. At siya'y sinaway ng mga nanga sa unahan upang siya'y tumahimik. Datapuat siya'y lalong sumigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. 40. At huminto si Jesus, at ipinag-utos na dalhin siya sa kaniya. At nang siya'y makalapit, ay tinanong siya, 41, ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? At sinabi niya, Panginoon, na ako'y muling makakita. 42. At sinabi sa kaniya ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 43. At pagdakay nakakita siya, at sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Diyos. At ang buong bayan, nang makita nila, ay nangagpuri sa Diyos.